Hinila niya ng malakas ang lubid at biglang umikot ng sobrang bilis ang gulong. Sa pamamagitan ng baras, umaandar ang konektadong piraso at ang piston sa loob ay gumagalaw ng pabalik-balik. Para itong makina na umaandar gamit ang pinisil na hangin na parang kaya nitong paandarin ang sarili at panatilihing umiikot ang gulong magpakailanman. Maraming tao ang nakakakita nito at iniisip na parang walang katapusang makina. Pero hindi ganoon. Kahit piston na nagpapisil ng hangin o gulong na nagpapagana ng generator, lahat iyon ay nangangailangan ng panlabas na lakas para magsimula at magpatuloy. Gumagalaw lang ang piston dahil may humila ng lubid. Umiikot lang ang gulong dahil binigyan ito ng lakas sa simula. Kaya nitong mag-imbak ng lakas. Pero hindi ito kayang lumikha o magparami nito. May iba pang naglalagay ng magnet. Umasang ang pagtulak ng magnet ay magpapaikot dito ng tuloy-tuloy. Pero hindi mahiwaga ang magnet, minsan lang ito. Tumutulak at pagkatapos ay nawawala ang epekto. Ang totoong nagpapabagal sa buong sistema ay ang pagbabalik na puwersa ng generator, ang resistansyang kumakain sa bilis ng gulong habang gumagawa ito ng kuryente. Ang lakas na nawawala ay hindi talaga nawawala, nagbabago lang ng anyo. At habang mas malaki ang kuryenteng kinukuha mo, mas mabilis na nauubos ang nakaimbak na lakas ng gulong hanggang huminto ito. Napansin mo na siguro to dati, may mga makina na parang solidong magkakabit ang mga bahagi. Pero sa pagitan ng motor at ng pinapaikot na parte, may ilang rubber belt sa gitna. Sa unang tingin, mukha siyang mahina, di ba? Pero ang totoo, yang maliit na piraso ng goma ay brilliant na engineering. Ang tawag doon ay rubber belt flexible coupling. At isa ito sa mga unsung heroes na nagdedesisyon kung magiging maayos ang takbo ng makina o kung sisirain nito ang sarili niya. Bakit ito ginagamit ng mga engineer? Dahil sa totoong mundo, wala talagang dalawang shaft na perpektong magka-align. Kahit sobrang liit na diferensya, kahit kalahating milimetro lang, pwede nang magdulot ng problema. Kung metal to metal ang connection, yang napakaliit na misalignment ay nagiging matinding vibration na diretso tumatama sa motor bearings. Unti-unti nitong inuuga ang buong sistema hanggang masira. Pero ang rubber coupling, kabnilugtong nakabaliktaran ng ginagawa. Hindi niya nilalabanan ng vibration, ina-absorb niya. Yung rubber belts ay parang flexible joints. Pwedeng gumalaw ng bahagya sa gilid, pwedeng mag-twist kapag naka-angle, at pwede ring mag-store ng kaunting torsional energy, parang spring. Kaya kapag nag-start ang motor, lahat ng high-frequency na piga at uga sinisip-sip muna ng goma. Ang umaabot sa kabilang dulo ay smooth, steady torque. Watch closely. Isa ito sa pinakalumang paraan ng paggawa ng lubid sa buong mundo. Walang kuryente, walang makina. 2 tao lang at purong lakas ng tao, pero kaya nilang gumawa ng lubid na sapat ang tibay para humila ng hundreds of pounds. Simple pakinggan niya, di ba? Pero hindi talaga. Isang tao ang patuloy na umiikot at pinapaikot ang lubid mula sa isang dulo, habang yung isa naman ay dahan-dahang naglalakad palayo sa kabaligtarang direksyon. Naghihilahan ng 2 puwersa, at dahil doon, mas tumitigas at humihigpit ang lubid sa bawat ikot. Pagkatapos habang 4 na hibla ang pumapasok sa maliit na wooden spinner, doon mo makikita ang magic, yung mga maluluwag na hibla biglang umiikot, sumisikip at nagsasanib hanggang maging isang makapal at solidong lubid. Bago pa nagkaroon ng plastic o synthetic cords, ito ang global standard para sa paglalayag, pagsasaka at pagbitbit ng mga kagamitan. Ilang kahoy lang, simpleng frame at gears na kayang gawin ng kamay ng isang bihasang craftsman, walang high-tech tools pero sobrang precise ng disenyo na kahit modern engineers hanga pa rin. Sa panahon ngayon na puno ng makina at automation, halos naglaho na ang sinaunang craft na ito. Pero kapag nakita mong nabubuo ang lubid mismo sa harap mo, umiikot, nagsasanib, tumitigas, doon mo marirealize ang isang malakas na katotohanan. Minsan, ang pinakamagagaling na obra ng engineering, hindi nangangailangan ng makina, kundi kamay ng tao at perpektong pag-unawa sa puwersa. Naisip mo na ba kung bakit itong lalaki ay nagtatabing ng mga asul na guhit sa isang bakod na kawad? Ginagawa ito para harangan ang mga mausisang mata sa Mexico. Gumagamit ang mga tao ng espesyal na PVC tape na swak sa mga puwang ng metal na bakod. Ipinapasok lang nila, hinihila pataas at inisecure gamit ang parang stapler na tool. Karaniwan ang mga bakod na ito sa paligid ng mga pintuan ng pabrika at pader ng bodega. Marami ang nagtatanong kung bakit hindi na lang sila magtayo ng matitibay na pader na bato. Ang pangunahing dahilan ay gastos. Mas mura ang bakod, mas mabilis itayo at madaling alisin kung lilipat ang pabrika. Pinapayagan din nitong dumaan ang hangin na nakakatulong sa mainit na klima ng Mexico.
Ang downside lang ay mahina ang seguridad. Kaya ang mga importanteng lugar ay madalas nagdadagdag ng razor wire sa itaas para sa dagdag na proteksyon. Baka isipin mo na ang mga taong ito ay nagtatayo ng bahay gamit ang putik, pero mali ka. Ito ay mula sa mga tao sa Sheepdunk Mountain sa China. Kinokolekta nila ang dumi mula sa mga lokal na sheep farm at ginagamit para gumawa ng mga pader. Ang mga pader na ito ay tinatakpan ng papel para proteksyon sa lamig tuwing tag-araw. Natutuyo ng husto ang dumi at kalaunan ay hinahati sa maliliit na piraso at ginagamit bilang panggatong.